Happy Mother's Day po sa mga lahat ng mami at sa mga magiging mami pa. Nakakabahan talaga ako. Ready na po ba? Yes, good morning po ulit. At sa araw na ito nga po, ang ating tema ay patungkol sa faithfulness. Ano nga ba ang faithfulness? Ang faithfulness represents a steadfast loyalty, unwavering loyalty, and keeping His promises. Primarily as an attribute of God and a fruit of the Holy Spirit for believers. Ang passage natin ay matatagpuan sa 2 Timothy 2 verse 13. Ang sabi dito, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ang passage na ito ay bahagi ng trustworthy saying. Di ba sumulat si Paul kay Timothy dahil nga noong mga panahon na si Timothy dumaranas ng persecution at saka yung maraming mga false teachers na sa kanya ay nag-o-oppress. Kaya ini-encourage ni Paul si Timothy na maging stand firm, maging matatag siya, at huwag siya mawawala ng loob, ano man yung mga crisis or mga challenges na kanyang hinaharap. At lalo na tayo, sa panahon natin, nararanasan din natin yung mga ganitong pagsubok. Pero paano ba natin mapapanatili yung ating katapatan sa Diyos? Itong passage na ito pala ay pinapakita nito ang katapatan ng Diyos ay hindi lang nakadepende sa ating katapatan. Kahit na tayo nga ay nagkukulang o nagkakasala, siya ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako dahil ito ang kanyang kalikasan. Kaya napaka-privilege natin na kahit tayo nga ay unfaithful sa Lord, siya hindi na tayo pinababayaan na patuloy na malugmok sa mga problema or sa mga kahinaan natin or sa mga crisis na nararanasan natin. Ang encourage niya lagi ay to be strong in the face of suffering. Kasi yung He remains faithful, it is a promise ni Lord sa atin na anuman yung kahinaan natin, siya yung magiging kalakasan natin. Amen. At ito yung magiging daan natin para tayo ay mas magpatuloy pa. Kasi sapagkat tayo ay yung may mga pinagdadaanan, madali tayong ma-persuade pa. Madali tayong mawala sa ating yung ating relation sa Lord nawawala dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kaya ang encourage ni Paul kay Timothy, huwag siyang basta give up. Magpatuloy lang, magpatuloy lang siya, mag-persevere siya sa pagsunod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Kaya tayo bilang mga believers ni Lord, ganun din ang ating gawin. Mag-persevere lang tayo sa pagsunod sa Kanya. Yun lang po. Amen.